Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Bilang ng Pilipinong walang trabaho bumaba sa buwan ng Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. MMDA nilinaw na hindi kailangang maglagay ng not for hire signage ng mga pribadong sasakyan. Sa Aklan, nanay patay matapos barilin ng hindi pa kilalang suspect. 5 estudyante ng Linayasan High School nakaranas ng panghihina at hirap sa paghinga. Exclusive! Hirap na tinatahak ng ilang mga estudyante sa Pinayag National High School sa Nueva Vizcaya, alamin. Naitala ng Philippine Statistics Authority ang higit 2 milyong Pilipino na unemployed o walang trabaho sa pinakahuli nitong Labor Force Survey. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Sa isinagawang survey noong May 2025, natukoy na 52.32 milyon ang bilang ng mga Pilipino na kabilang sa labor force ng bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 2.03 milyon ang unemployed Filipinos nitong Mayo. Katumbas yan ng 3.9% ng labor force ng bansa. Bahagyang mas kaunti ito kumpara sa 2.06 milyon na walang trabaho noong Abril. Nasa 50.29 million naman o 96.1% ng labor force ang employed o may trabaho. Pinakamarami ang may trabaho sa services sector, agriculture sector at industry sector. Ayon sa PSA, mas maraming babae ang lumahok sa labor force ng bansa ngayong taon kung ikukumpara noong 2024. Pero ang kagandahan dito, yung employed persons natin year on year, ang karamihan na nag-contribute sa increase ay mga kababaihan. Ang increase nila ay about 846,000 at ang kalalakihan naman ay nasa 578,000. In terms of age group, ang marami ay yung nasa 15 to 24, nag-transition na from schooling to the labor market. Nagdagdag tayo dyan ng mga 423,000. Samantala, kung ikukumpara ang datos mula May 2024 hanggang May 2025, halos 300,000 ang nawalan ng trabaho sa construction industry ayon sa PSA. Higit 374,000 din ang nalagas na empleyado sa manufacturing companies. Ang nakikitang sanhi ng PSA sa pagbaba na ito ay dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang karamihan, construction of buildings, so private ito, kasama na yung mga nasa housing. At ang isang sinasabi dito, una yung by sector tayo, private establishment, halos more than 324,000. Ang sa government, wala masyado sa construction. So private ito. At ang isang rason na binibigay nila ay because it's already rainy season. Dahil nga tag-ulan, minomonitor din ng PSA ang mga posibleng mawala ng kabuhayan sa agriculture sector. Tinitingnan natin yung mga threats. So of course, harvest season. So ang expectation natin ay magkakaroon ng increases. But of course, we are also looking at may mga crops tayo na baka magkaroon ng problema. Michelle Guillam para sa All TV News Channel 2. Nilinaw ng MMDA na hindi kailangang maglagay ng not for hire signage ang mga pribadong sasakyang ginagamit bilang personal na sasakyan o produkto ng may-ari. Ito'y matapos mag-viral ang video ng isang MMDA enforcer na hinuli ang isang motorista dahil walang not for hire signage ang truck nito. Sa pahayag na inilabas ng MMDA, ang mga pribadong sasakyan na ginagamit bilang personal na sasakyan ng tao o produkto ng may-ari ay hindi ipinagbabawal. Ngunit kung ang sasakyan ay pinapaarkila o ginagamit sa pampasaherong biyahe, nangangailangan ito ng prangkisa mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kung walang prangkisa, maaaring ituring ang sasakyan na kolorum na may kaukulang parusa na nakapaloob sa Metro Manila Traffic Code at Joint Administrative Order o JAO ng LTFRB at Land Transportation Office. Inamin din ng MMDA na nagkamali ang kanilang enforcer sa paghuli sa motorista.
Lumutang din ang isang complainant na kinutungan din umano ng nasabing enforcer ng 3,000 piso sa parehong insidente. Sa Aklan, patay ang isang ina matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa bayan ng Makato. 5 estudyante naman ang isinugod sa ospital matapos makaranas ng panghihina at hirap sa paghinga sa Altavas. Detalye na mabilis na balita hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Natagpo ang naliligo na sa sariling dugo ang isang ina sa bahay nito matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Arellano Street, poblasyon sa bayan ng Makato. Kinilala ang biktima na si Lori Lee Gonzalez mula sa nasabing bayan. Ayon sa ulat ng Makato PNP, natutulog umano ang biktima sa tabi ng kanyang live-in partner ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Nakita sa crime scene ang isang basyo ng kalibre 45 na baril. Mahigpit na nakabantay ang mga pulis sa pamilya ng biktima upang protektahan ito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kwento naman ng isa sa mga anak ng biktima na si Lovely Gonzalez, bandang 4:00 na madaling araw nang malaman nila ang naturang insidente. Hindi lubos matanggap ng pamilya ng biktima ang nangyari dahil sobrang mapagmahal at mabuting tao ang kanilang ina. Panawagan naman ni Lovely na sana'y sumuko na ang suspect upang mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanyang ina. Kinumpirma naman ni Police Captain Garnet Villaruel, hepe ng Makato Municipal Police Station, na mayroon na silang mga person of interest sa pagpatay sa biktima. Isinugod sa ospital ang 5 mga estudyante ng Linayasan National High School matapos makaranas ng panghihina at hirap sa paghinga habang nasa loob ng paaralan kahapon. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Altavas, unang nakatanggap ng tawag ang kanilang tanggapan dakong 8:27 ng umaga. Pagdating sa paaralan, naabutan nila ang 3 estudyante na inaasikaso ng mga guro matapos makaranas ng matinding panghihina. Isa sa mga biktima ang 14 anyos na babaeng estudyante na iniindang pananakit ng tiyan at dumudura ng dugo. 2 pang 15 anyos na estudyante ang nahirapan umanong huminga. 2 sa kanila ay agad isinugod sa ospital, habang ang isa ay tumangging magpa-ospital. Makalipas ang ilang oras, muling rumusponde ang MDRMO sa parehong paaralan matapos makatanggap ng panibagong ulat ng 3 estudyanteng babae na may edad 16, 17 at 18 na nakaranas din ng pagkahilo at panghihina. Agad din silang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa MDRMO Altavas, na posibleng dahilan ay ang mainit na panahon, pero sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon sa nangyaring insidente. Era G. Briones para sa OLTV News, Channel 2. Sa Zamboanga, 26 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska. At isa sa mga sospek sa pang-hold up sa isang motel, timbog ng PNP Zamboanga. Detalye na mabilis na balita hatid ni Allen Barrera ng E-Media Zamboanga. Nakumpiska ang 26 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ng Zamboanga City Police mula sa isang container van sa Artilim, Baliwasan nitong Lunes ng umaga. Ayon sa Zamboanga PNP, nasabat ang isang container van na may plakang JHW198 sa isang police checkpoint. Nang siyasatin ang truck, natuklasan ang mga kahong smuggled na sigarilyo na may kabuang 458 karton at 150 reams ng assorted na sigarilyo. Nakilala ang driver ng truck na si Vicente Rodriguez Garcia, 30 taong gulang, residente ng Barangay Tumaga, at ang kanyang truckman na si Majfar Jaid Humaram, 37 taong gulang, residente ng San Jose, Kawakawa, Zamboanga City. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan ng Zamboanga Police kung saan nanggaling ang mga iligal na sigarilyo. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver at kasama nito habang nasa pangangalaga na ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando. Nasa kustodiya na ng Zamboanga City Police ang isa sa mga suspect sa pang-hold up sa isang motel sa Barangay Giwan noong madaling araw ng Linggo. Nakilala ang suspect bilang si Michael Roas Haino, residente ng Barangay Mampang, Zamboanga City. Nahuli siya matapos magsagawa ng hot pursuit operation ang Zamboanga City Police sa Barangay Mampang. Patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya sa isang suspect na hanggang ngayon ay at large. Maharap ang mga suspect sa patong-patong na reklamo. Samantala, iniimbestigahan din ng pulisya ang ibang insidente ng hold-up na nangyari kaninang madaling araw
sa Tetuan sa nasabing lungsod kung saan nakuha ang isang cellphone ng 2 binatilyo matapos lapitan ng mga sospek at tinutukan sila ng baril. Allen Barrera para sa All TV News, Channel 2. Ang edukasyong mailap ay yamang kailangang habulin kahit pa matarik ang lubid at mabato ang landasin. Tunghayan ang kwento ng ilang mag-aaral ng Pinayag National High School sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Narito ang report. Hindi alintana ng mga mag-aaral na ito ang rumaragas ang ilog makapasok lang sa paaralan. Tuwing umuulan, sa kable na ng nasirang tulay sila mismo tumatawid. Marating lang ang Pinayag National High School sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Si Krisha May Senior High School ang babae sa unahan ng video. Mula sila ng kanyang kamag-aaral sa kabilang sitio ng kaparehong barangay ng Pinayag. Tuwing Friday po, umuwi po kami doon sa amin. And then, nung umuwi po kami, nung papunta na po kami dito sa Pinayag National High School, hindi po umuulan noon. And hapon po yun ng Sunday po. And then, habang nasa daan po kami, bigla pong umulan. And then, yung dati naming dinadaanan na kahoy po na anod, kaya wala na po kaming dadaanan. Kaya yung nakita po namin pwede po naming daanan is yung kableng nasira po. And 4 po kami noon na nauna pero may mga sumunod po pa po sa amin. Kwento ng kanilang guro na si Teacher Glo, hindi naman ganito dati ang sitwasyon. Pero winasa kasi ng bagyong Pipito Nobyembre ng nakaraang taon ang tulay sa Ilog Pantal. Hanggat maaari, kung masama ang panahon, lagi namin nire-remind yun sa kanila, pati sa mga parents na huwag na pong papuntahin yung mga bata. Pero noong tinanong namin yung mga bata, kasi nandito na sila sa school, bakit nyo nga ba pinilit na tumawid? Sabi po nila, ma'am, nandun na po kasi kami, basang-basa na rin kami. Kaysa naman, bumalik pa kami doon sa pinanggalingan namin, maglalakad na naman po kami ng 3 to 4 hours pabalik. At saka naisip din po namin na kapag hindi kami tumuloy ngayon at palakas ng palakas ang tubig, baka mas matrap po kami, may stranded kami. At saka yung mga bata, parang sanay ng araw sila na gano'n yung ginagawa nila. Tuwing tag-ulan, sir. Hindi ba pwede mag-suspende ng klase o pag ginawa yun, puro suspension ang mangyayari? Hindi naman, siyempre naghihintay po kami ng directive mula sa higher, ulan hindi naman po kasi declare ang anumang bagyo or wala pong utos mula sa... Pero, sa lagay ng panahon, kami na mismo yung nagsasabi na huwag niyong pilitin kasi pwede naman tayong mag-adjust dyan, pwede kayong mag-cope up pagdating nyo na lang dito. Hindi po pwede ang online. Pawala-wala din po ang internet doon, sir. At madalas brown out din. Hindi lamang ang rumaragas ang ilog ang hamon sa mga estudyanteng katulad ni Krisha, kundi maging ang mahabang lakarin papuntang eskwelahan. Kapag maganda naman po yung panahon, 5 hours po, 4 to 5 hours. Pero kapag yung maulan po, sir, mga 7 to 8 hours po, sir. Bukas, alamin natin kung ano ang hiling ng mga estudyante at guro para sa sitwasyong kanilang hinaharap. Ano rin ang tugon ng lokal na pamahalaan sa suliraning ito. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.